Eto, dumako tayo sa pang-apat. Yung pang-apat ho natin, no? Yung pang-apat ho natin, mga bossing. O, eto na. Naalala nyo ho, no? Na isa, no? Sa naghain ng impeachment complaint, pangatlo yata yun. May halong simbahan ng Katoliko ho, mga boss. No? Merong mga kaparian ang naghain ng impeachment complaint. Sila po yung pangatlo na naghain. At kumbaga, isa sa dinadahilan nila kung bakit hindi pa din umuusad dahil nga daw ho, mga bossing, may pang-apat na hinihintay. At isa pa din, no, na alam ko, ano to technique nila to no, style nila to Huwag mo muna pausadin. Kasi nandun pa sila Bungo, nandun pa sila Bato de la Rosa, nandun pa sila Tolentino sa Senado. Pag umusog kasi yan ngayon, pag umandar na ngayon yan, ay nako, mababaliwala, masasayang lang. Kasi meron pang mga kakampi ang vice-presidente doon sa Senado. O, di ba, mga bossing? Isa ang mga kaparian na nagsulong ng impeachment. Ngayon ho, mga bossing, ito, naalala nyo, ito lang, kahapon lang, di ba? 18, yung isang rally, sabi dito, ayan, Filipino priest backs Vice President's impeachment at mass for peace. Ngayon, mga kababayan, ayan na, di ho ba? Yan yung sinasabi natin na unti-unti sumusuporta ang Katoliko sa pagpapa-impeach sa vice-presidente. No? At alam naman din ho natin, mga kababayan, na marami din po, madami din ho sa mga nagtutulak ng impeachment Katoliko. Ako, Katoliko ako. Di ba? Katoliko ho ako. Basahin natin to. Father Angelito. Father Angelito Cortez, OFM, said impeachment was a moral obligation. Tayo, mga bossing, nakikita na natin, napapansin na natin doon sa mga investigasyon, naririnig na natin doon sa mga investigasyon, yung mga hinahanap na mga pondo ng bayan na ayaw na lang ipaliwanag na kapag yung nasusukol sila doon sa mga katanungan, bigla na lang sumasakit yung mga dibdib. Hindi na humakahinga. Alam natin, mga boss, na alibay lang ho nila yon para makawala po at hindi na maitanong yung katanungan na yon. Di ba? Magbubulag-bulagan na lang tayo? Magbibingi-bingihan na lang? Pipi na lang? Di ba? Ayaan na lang natin yan. Hindi ho, mga bossing. Kung talagang para ho tayo sa bayan, kailangan sa umpisa pa lang ho, gamutin na, no? Yung problema mismo ng bayan, which is ano po ba? Corruption. Di ba? Corruption. Sabi ni Rolly, Pautan, kailangan na ma-impeach na si Sara. Sabi ni Eli Casel, Mark, you look so different here, bro. Malamig ho kasi. No? Malamig ho mga kababayan. Nandito ho tayo sa Estados Unidos ngayon. Hanggang sa isang linggo ho kami dito, mga bossing. Di ba corruption ang problema ng bayan? So magbubulag-bulagan tayo, magbibingi-bingihan tayo. Hindi na maipaliwanag ng Office of the Vice President. Hindi na kumbaga, malaman kung ano ang gagawin. Stress na kaya umabot sa punto na yung pinakulong si Zulaika doon sa Congress, pati siya pumunta doon at umekse-eksena na kesyo daw, eto ho, nakakulong kami dito, tapos pinatayan ho kami ng ilaw, wala kaming ilaw. Habang nagpe-press con, no? Samantalang nasa loob naman po pala nung nila, nasa loob nung kwarto nila o nung pinagkukulungan, yung mismong pindutan o on and off nung ilaw. So,
o may eksena, gumagawa lang ho ng mga alibay. Pinagmumukha lang pong kawawa yung mga sarili nila para panigan ng mamamayang Pilipino. Di ba? O, hindi. May moral obligation tayo dyan, mga kababayan. Hindi natin pwedeng hayaan, gano'n na lang, okay na yan. Kasi yung Iglesia ni Cristo, 1.8 million nung pumunta. Hayaan na, wag nang ma-impeach, wag nang isulong yung impeachment kasi madaming sumuporta. Hindi ho pwedeng gano'n. Kagaya na lang yung sinasabi ni Manong Johnny. Dahil ho, pag hinayaan natin ng gano'n, mga boss, at nakita nung ibang mga politiko, magparali lang pala tayo eh. Hindi na tayo iimbestigahan ito. Yari na ho. No? Gayahan na ho yan. So, magparali ka dun. Bigyan mo kada isa ng 500. Pakita natin na madami sumusuporta sa atin. Ganun na magiging style niyan, mga boss. Ay, paano ang bayan natin? Nakaw tayo. Sige, kuhanin mo yan. Boss, baka mahuli tayo. Baka pa-investigahan tayo. Di pag pinaimbestigahan, magparali tayo dyan ng maraming tao para ihinto nila. Ganun na magiging estilo ho, no? Kaya sabi dito, Father Angelito Cortez, OFM, no? Said impeachment was a moral obligation that has led many Catholic priests to take a stand with stay with us, do not abandon us. He appealed. Di ho ba? Pag huyan, mga kababayan, nagtuloy-tuloy. Malaki ho yan. At ito ito ho, yung mga kaparian, mga kababayan, natatayo at titindig ho. Hindi ho nila hindi ho sila umiistilo o sinasabi sa mga Katoliko na, mag-rally tayo o magkakaroon tayo ng misa o yung mass na yan for peace. Pero rekta nilang sinasabi, impeachment. Di ba? Hindi mag-misa, ito para sa para sa kapayapaan. Hindi ho, ito rekta ho, no? Para sa kapayapaan, na mapatalsik din ang vice-presidente. Di ba? Mga boss, sabi ni Chippy, sa Katoliko, wala kaming pilitan. Unlike sa iglesia ni Marcoleta, kumbaga, may free will ka. Ako, mga bossing, naniniwala ako, no? Naniniwala ho ako, mga kababayan, na yung mga miyembro ho, no? Doon sa INC, hindi nila alam talaga na magiging parang para sa Duterte yung rally na yon. Kasi ang sa kanila, ang open sa kanila o pagkakasabi para sa kapayapaan, no, pupunta kami para sa kapayapaan. Nagkaroon pa ng announcement na walang politiko o walang kusino man na ganito, ganyan. So ikaw, na nakarinig noon bilang isang miyembro, pupunta ho ako doon sa sa rally. Sabi nung nanay, huwag ka nga nakikisali-sali ng ganyan, magulo yung mga ganyan. Hindi po. Sa simbahan po ito, no? Para po sa kapayapaan. Okay, kumbaga, pagbabatiin lang namin, para lang sa kapayapaan talaga. Pagdating mo doon, pinagtatanggol na si Duterte. Alam niyo po ba? Gano'n. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon na mapapunta yung mga yung mga PNP chief ni dating Pangulong Duterte. Alam ho natin, mga kababayan, na ang Congress paulit-ulit na pinapapunta at iniimbita sila Bato de la Rosa. Yung mga yun lang ang ayaw. Sila ho ang umiiwas. Bakit? Takot. Hindi makaharap. Bakit? Baka kasi pag humarap daw ho sila, sabihin nila na wala silang kinalaman doon sa reward system, baka daw i-play yung video nila nung panahon na sila ho ay ini-interview mga taong 2019.
doon na banggit ni Bongo na nandiyan pa din yung sinasabi ng presidente, no? Reward system. Kalahating milyon, buhay. 1 milyon, tegi. 2 milyon ng laban. Masosopla lang daw, no? Ay, nako. Eto, tuloy natin konti. Konting-konti na lang, mga bossing. Ayan pa, The Catholic priest led a mass at an historic. Tsaka, kung mapapansin nyo, nung naalala nyo, di ba may simbahan doon sa EDSA? Doon sa EDSA Shrine? No? Na-interview yung pari doon Na-interview, parang ano ba itong mga ito? Dinungisan lang yung simbahan namin dito. Tapos, yung tipo bang ramdam mo at kita mo na bakit sinusuportahan ito yung mga yung mga merong mga issue ng 20 to 30,000 na pinateging mga tao, merong mga issue na yung mga kaibigan o yung malalaking mga tulak dati, hinahayaan lang. Bakit nakasuporta? Ako, isa lang na nakita ko dun No? Ang hangarin lang ng mga yon, mga bossing, yung palipad. Ano po? Yung palipad lang mga kababayan. Bakit? Kasi ikaw, humiga ka doon sa gilid ng simbahan, nakabanig ka. Di ba? Nakabanig ka, tapos tutok mo yung camera mo doon. Sa harapan mo, kawawa naman to siya. Mapadala niya ng $20. Yung pala, yung isang mata, nakadilat ng gano'n. Sinisilip. Uy, may nagpalipad. Di ba? Ganun lang mga bossing. Online limos. Di ba? Hindi naman nila pwedeng sabihin sa atin, si Mark Ramos naiinggit yan. Naiinggit kasi madaming nagpapalipad dito. Kung nainggit ako, ang ginawa ko dyan sa mga super sticker, super chat na yan, mga yan, inunho namin lahat yan. No? Malamang sa alamang, apaw yung mga nagpapadala. Ayaw nga namin ng ganun. Mas gusto po namin na yung inyong mga pinaghirapan ng mga pera, no? Pinagtrabahuan ng mga pera, i-enjoy nyo sa sarili nyo. Kami, masaya na kami. Pag pindot nyo ng like dyan, pag nilike nyo itong live stream natin, masaya na kami dun. Lalo kami sasaya kapag sinubscribe nyo pa kami. Di ba? Yun lang. Wala nang ilan na yung viewers? 300. Wala pa 500. Sasayaw muna ako dito. Habang nagpapalipad kayo. Di ba? Yung ibang mga vlogger nila, 2.5 oras, sayaw at palipad. Tapos, yung 30 minuto, 2 topic ang i-discuss. Okay na yun, no? Kasi, ang focus is makakuha o makakuha ng maraming palipad. Hindi yung maibato talaga yung topic sa mamamayang Pilipino. Mga boss, siguro next week hindi, mga 3 araw na natin ibabalik yung Mark Ramos yung Mark Ramos tawag dito? Mark Ramos Uncensored, okay? Dahil medyo mahirap mag-vlog dito sa hotel, mga kababayan, at medyo i-enjoy muna natin. Pero asahan nyo po, araw-araw, alas 9 ng umaga o hanggang alas 10 ng umaga at alas 9 o alas 11 ng gabi, naka-live pa din tayo. Yung uncensored po, siguro maisisingit natin paunti-unti. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.